Kinamak na manugang. Kabanata 781 by Yuanzi, bakit mo ako tinawag? Paumanhin, ang iyong kumpanya ay nabili na ni Boss Dixon. Tao na kami ni Boss Dixon. Si Boss Dixon ay mayaman at may kaya, at mas gwapo pa siya sayo. At saka, hindi kami ginagalaw ni Boss Dixon, at hindi niya kami pinapasama. Ayaw niya rin kaming gumawa ng mga bagay na hindi namin gustong gawin. Bakit ka namin susundin? Ako, busy pa ako eh. Pagkatapos magsalita ni Zhao Chen, hindi niya pinansin si Bai Yuanzi at ibinaba ang telepono. Galit na galit si Bai Yuanzi kaya lumabas ang usok sa kanyang ulo, malakas niyang binasag ang telepono sa salamin ng bintana, nabasag at pumutok ang salamin sa bintana. Ang mga B*TCH na itong mga internet celebrity, ang bawat isa sa kanila ay may pera lamang sa kanilang mga mata. Ngayong dumating na si Alex Dixon, wala ni isa sa kanila ang nagseryoso sa kanya. Sa sandaling yon, tumunog ang telepono ni Bai Yuanzi, assistant niya yon. Director Bai, alam na namin kung sino ang gumawa ng recipe ng Red Fescue wine. Sino ta? Tuwang-tuwa si Bai Yuanzi at sinabi sa malalim na boses, kahit ano pa ang presyo, dapat nating makuha ang formula. Director Bai, ang formula ng Red Fescue wine ay binuo ni Alex Dixon. Ano, agad na nagbago ang ekspresyon ni Bai Yuanzi, na para bang nakalunok siya ng langaw. Ito na naman talaga ang batang ito. Ang mga mata ni Bai Yuanzi ay kumikislap, ang kanyang ekspresyon ay walang kapantay na madilim. May sama ng loob sa kanya itong si Dixon. Una, umasa siya sa Jiang family para bilhin ang media company na dati niyang pinanghuhuli ng mga dilag. Ngayon, ang formula ng Red Fescue wine ay siya rin talaga ang nagsulat. Dobleng suntok lang ang natanggap niya. Ngayon, ang joint venture pharmaceutical company ng Jiang ay nasa tuktok nito, at ang pharmaceutical company ng Bai family ay dumanas ng hindi pa nagagawang epekto. Marami sa kanilang mga lumang customer ang pumunta sa Jiang's, na naging dahilan upang sila ay magdusa ng matinding pagkalugi sa nakalipas na ilang buwan. Kung susundin nila ang mga salita ng matandang master ni Bai at imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Alex Dixon bago gumawa ng anuman, kung gayon ang Bai family ay kalad ka rin pababa. Huminga ng malalim si Bai Yuanzi ng usok, ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi maarak na lalim. Ilang sandali pa, itinapon niya ang sigarilyo sa labas ng bintana. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakikinig sa mga ayos ng matandang master ni Bai. Malapit nang ilibing ang matandang ito, masyado siyang maingat pagdating sa mga bagay, at tuluyan na siyang umalis sa panahon. Nasa kanyang mga kamay ang kinabukasan ng pamilya Bai. Kinaumagahan, nakatanggap si Alex Dixon ng tawag mula kay Jiang Shuila, na nagsasabing may darating na malaking kliyente, naghahanda siyang pumunta sa joint ventures. Ang unang batch ng Red Fescue medicinal wine na inilunsad ng kumpanya ay napakapopular sa merkado, bagamat ito ay may presyong 100,000 yuan kada bote, hindi pa rin ito sapat upang matugunan ang pangangailangan. Sinabi na niya sa Pavilion Master ng Pharmacist Pavilion ang tungkol sa pangalawang batch ng Red Fescue wine, ito ay muling itimple sa lalong madaling panahon at dadalhin sa Yan Capital. Tungkol sa repairing ointment at Red Fescue healthcare wine, ito lang ang unang hakbang ni Alex Dixon. Sa Nine Profound Heaven Scripture mayroon ding lahat ng uri ng mga gamot sa espiritu, sa tamang panahon, isa-isa niyang itutulak ang mga ito para lumaki at lumakas ang joint venture company. Sa labas ng villa, naghihintay na si Ding Ching sa tabi ng kotse. Nang makita niyang lumabas si Alex Dixon ay agad siyang yumuko at binuksan ang pinto ng sasakyan. Boss Dixon, saan ka pupunta ngayon? Sa joint ventures. Yumuko si Alex Dixon at umupo sa backseat ng kotse, komportableng nakasakay sa upuan. Si Ding Ching na ngayon ang sekretarya at ang kanyang driver, anabangan siya nito sa labas ng villa kaninang madaling araw. Ngayon, nakasuot siya ng puting business suit, itim na mataas na takong, at translucent na itim na medyas na nakabalot sa kanyang mahaba at bilog na mga binti ng jade, hinawakan niya ang manibela sa kanyang kamay at nakatutok ang kanyang magandang mukha. Sa napakagandang babaeng driver, naging mas maganda ang mood ni Alex Dixon sa trabaho. Ang Yan Capital sa umaga ay sa panahon ng traffic jam. Si Dante ang nagmamaneho ng kotse, mahusay na umanad sa trapiko. Ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho ay napakahusay, at ito ay tulad ng karera.
Maya-maya, huminto ang sasakyan sa paanan ng gusali ng joint ventures. Binuksan ni Ding Ching ang pinto ng kotse at walang ekspresyon na sinasabi. Boss Dixon, nandito na tayo. Mabilis na bumaba ng sasakyan si Alex Dixon at umiling sa kanyang puso. Kung si Ding Ching ay katulad ng kanyang nakitang kapatid na babae at hindi palaging may malamig na mukha, bilang isang babaeng sekretarya, siya ay perpekto. Pumasok si Alex Dixon sa office building pero kakaunti lang ang bumati sa kanya. Matapos lumawak ang kumpanya, maraming empleyado ang bago, ang mga lumang empleyado ay inilipat din sa iba't ibang punto ng pagbebenta ni Jiang Shuela, kaya maraming empleyado sa kumpanya na hindi alam ni Alex Dixon ang tunay na boss sa likod ng mga eksena. Habang naglalakad siya papunta sa pinto ng opisina, narinig ni Alex Dixon ang ilang tunog na nagmumula sa loob. President Jiang, ang kasalukuyang sukat ng iyong kumpanya ay maliit. Kung makikipagtulungan ka sa aming By Family Pharmaceuticals at gagamitin ang mga koneksyon ng aming By Family, ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo. By Medical Company, natigilan si Alex Dixon na nakatayo sa labas ng pinto. Bakit pumunta dito ang mga taga By Family? Narinig niya ang malamig na boses ni Jiang Shuela. Director By, pasensya na, wala akong planong magtrabaho sa ibang kumpanya ngayon. President Jiang, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo ang totoo. Ang aming By Family Pharmaceutical ay tumatakbo sa mga dekada, maging ang aming mga koneksyon o ang aming mga koneksyon sa industriya ng parmasyutiko, sila ay malalim na nakaugat. Bagamat ang iyong Jiang family ay medyo sikat, ang industriya ng pharmaceutical ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Bukas, maliliit na pabrika ng parmasyutiko. Puno ng pagmamataas ang tono ng lalaki. Pinigilan ni Jiang Shuela ang kanyang galit at sinabing, ibig mong bantayin ako? Siyempre hindi, ako ay pumunta sa iyo ng personal ngayon dahil taos-puso akong nais na makipagtulungan sa iyo upang bumuo ng Red Fescue Medicinal Wine. Nang marinig ito, itinulak ni Alex Dixon ang pinto at pumasok. Ang ating joint ventures ay hindi makikipagtulungan sa sinuman, bumalik. Nagliwanag ang mga mata ni Jiang Shuela nang makitang pumasok si Alex Dixon. Agad siyang naglakad pasulong at sinabi sa mahinang boses, ito si Bai Yuanxi mula sa Bai Group, pumunta siya dito ngayon para talakayin ang pagbuo ng Red Fescue Health Wine sa akin. Tuma NGO si Alex Dixon at tumingin kay Bai Yuanxi. Ito ang boss sa likod ng media company na binili niya, hindi niya makikita siya rito. Nag-cross legs si Bai Yuanxi at umupo sa sofa, may dalawang katulong na nakatayo sa likuran niya. At bakas sa mga mata nila ang pagmamataas. Nang makitang nakatingin si Alex Dixon, umupo si Bai Yuanxi sa sofa at sinabing, ikaw si Alex Dixon, nabalitaan kong ikaw ang nag-imbento ng recipe ng Red Fescue Wine, siguro kung handa kang ibenta ang recipe ng Red Fescue Wine, sa akin, ang presyo ay 2 beses na mas mataas kaysa sa presyong inaalok ng Jiang family. Sa harap ni Jiang Shuela, wala siyang itinago at ipinadala ito. Galit na galit si Jiang Shuela kaya nag-iba ang kanyang magandang mukha at sinabing, Bai Yuanxi, kung gusto mong mang-poach ng isang tao, mangyaring bumalik ngayon. Naramdaman ni Alex Dixon na nakakatawa ito at nagtanong, nagtataka ako kung magkano ang handang bayaran ni Director Bai para mabili ang aking formula. Nang marinig ang pagsang-ayon ni Alex Dixon, nagpaliwanag ang mga mata ni Bai Yuanxi at agad na nagsabi, magbigay ng isang presyo, kahit magkano ito, tiyak na ibibigay ko ito sa iyo. Nagulat ang mga mata ni Jiang Shuela, hindi niya inaasahan na talagang gustong makipag-usap sa kanya ni Alex Dixon, she asked in a low voice, gusto mo talagang ibenta sa kanya? Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, kung angkop ang presyo, maaari mo itong gawin alang. Haha, alam talaga ni Mr. Dixon kung paano umangkop sa sitwasyon, tumawa ng malakas si Bai Yuanxi at sumulyap kay Jiang Shuela nang may pagmamalaki. Tumayo siya at sinabing, Mr. Dixon is a straightforward person, it's settled then. Habang nagsasalita ay diretso niyang inutusan ang kanyang katulong na kunin ang tseke at mayabang na ibinato sa harap ni Alex Dixon, Mr. Dixon, punan mo hanggat gusto mo, nagtanong siya sa paligid, may kaunting pera ang lalaking ito ni Dixon, ngunit kumpara sa mga ari-arian ng pamilya Bai, ang pagkakaiba ay parang langit at lupa, hanggat nagbigay siya ng malaking halaga. Siguradong masusulong siya nito. Kabanata 872 Hindi man lang tiningnan ni Alex Dixon ang checkbox sa mesa, ngumiti siya at sinabing,
Natatakot ako na hindi mo ito kayang bayaran. Buong pagmamalaking sinabi ni Bai Yuanxi, sa mga tuntunin ng mga ari-arian, ang ating Bai family ay nasa ibaba lamang ng Dixon Clan Sayan Capital, at nasa pantay na katayuan sa Su Clan, hanggat maaari kang mag-alok ng presyo, tiyak na magagawa ng ating Bai family, upang kayang bayaran ito. Habang nagsasalita siya, tinapunan niya ng masamang tingin si Jiang Shuila. Nakangiting sabi niya na hindi isang ngiti, Boss Jiang, ang kasalukuyang asset evaluation ng iyong pamilya, bumagsak ito sa ika-4 na pwesto, at malapit nang mahulog sa labas ng 4 na dakilang pamilya, ang iyong Jiang family. Mula pa noong Jiang kinuha ni Handong ang grupo ni Jiang, ang grupo ay nagdusa ng mga pagkalugi sa loob ng 3 sunod na taon. Isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi na kaya ng Jiang family ang pakikipagtulungan sa pamilya Bai ay isang magandang pagkakataon. Galit na sinabi ni Jiang Shuila, wala kang karapatang magsabi ng anuman tungkol sa sitwasyon ng ating Jiang family. Nag-gesture si Alex Dixon para pigilan siya sa pagsasalita. Then, ngumiti siya at sinabi kay Bai Yuanxi, Director Bai, kaya mo ba talaga? Oo naman, buong pagmamalaking sinabi ni Bai Yuanxi, kami, ang pamilya Bai, ay may maraming pera, punan mo lang ito. Sige, ngumiti si Alex Dixon at sinabing, dahil prangka ding tao si Chief Bai, mas mabuting sabihin ko ito ng malakas, ibebenta ko ang formula na ito sa halagang 50 bilyon, CEO Bai, ikaw mismo ang mag-fill in ng tseke. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nagbago ang ekspresyon ni Bai Yuanxi, wala siyang sinabi sa loob ng 2 o 3 segundo, pagkatapos, sinabi niya, Alex Dixon, humihingi ka ng mataas na presyo. Ito ay isang kontrata lamang ng medicinal formula. Ayon sa kanyang mga iniisip, siya ay magbibigay ng higit sa 1 bilyon at gagamit ng pera upang bagsakin si Alex Dixon hanggang sa mamatay. Hindi niya inaasahan na hihingi si Alex Dixon ng 50 bilyon ng sabay-sabay, ito ay simpleng hindi maisip. Hinawakan ni Alex Dixon ang ilong niya at nagulat na sabi, ano, di ba sabi mo basta kaya kung mag-offer ng presyo, kaya mo, feeling ko kulang pa ang 50 billion, tapos 100 billion, ay mabuti, ikaw Bai family ay napakayaman, hindi mo kayang bayaran ang ganoong kaliit na halaga, tama ba? Puchi, si Jiang Shuila na nakatayo sa gilid ay biglang tumawa ng malakas. Alam na niya na si Alex Dixon ay hindi sinsero sa pagtalakay ng kontrata kay Bai Yuanxi, ngunit sinasampal niya ang pamilya Bai sa mukha. Wala ka bang pera? Ang Bai family, pagkatapos ay kumuha ng 100 bilyon upang tingnan. Ang mukha ni Bai Yuanxi ay humalili sa berde at puti. Pagkaraan ng ilang sandali, mabangis niyang sinabi, Alex Dixon, sinusubukan mo ba akong gawin? Ibinuka ni Alex Dixon ang kanyang mga kamay na parang walang nangyari. Oo, ngayon mo lang alam. Ang ekspresyon ni Bai Yuanxi ay naging sobrang madilim. Dixon binigyan nakita ng mukha. Ikaw ang may ayaw, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Pagkasabi noon ay kumaway siya sa 2 taong nasa likuran niya, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang 2 bodyguard na ito ay nagbabantay sa pamilya Bai ng higit sa 1 taon. Hindi mahalaga kung ito ay ang kanilang mga kasanayan o kasanayan, sila ay first rate. Matagal na siyang may sama ng loob kay Alex Dixon, ngayon, mayroon siyang dahilan para matalo si Dixon Guy na ito sa lupa. Pagkatapos magbigay ng mga taguba Dixon lihim na tiningnan ni Bai Yuanxi ang 2 bodyguard. Naintindihan naman ng 2 bodyguard at agad nilang itinaas ang kanilang mga suit, inilabas nila ang kanilang military foldable dagger sa bilis ng kidlat at inindayog ito, biglang lumabas ang matalim na talam at kumislap ang malamig na liwanag. Sinundan nila si Bai Yuanxi sa loob ng maraming taon at napakalinaw tungkol sa lihim na senyales ni Chief Bai. Ang lihim na senyales na ito ay sabihin sa kanila na hindi nila kailangang maging maluwag at magpadala ng pagpatay kay Alex Dixon. Mag-ingat ka, nagbago ang magandang mukha ni Jiang Shuila at agad siyang napasigaw sa alarma. Dahil sa pagkakakilanlan ni Bai Yuanxi, wala siyang pag-aalinlangan at hindi tumawag ng mga bodyguard sa opisina. Sinong mag-aakala na si Bai Yuanxi, isang miyembro ng Bai family at boss ng ilang kumpanya, ay magiging miyembro ng Bai family, siya talaga ay kumilos bilang isang thug sa kalye at hinayaan ang mga bodyguard na tumaga ng mga tao gamit ang mga kutsilyo sa isang iglap. Masyadong mabilis ang takbo ng 2 bodyguard at sabay na sumugod kay Alex Dixon.
Huli na para tumawag ng mga security guard. Laking gulat ni Jiang Shuili na ang kanyang mukha ay namutla at malapit na siyang magdugo sa lugar. Nag-cross arms si Bai Yuanxi at ni Nishan. Siya ay dumating handa, ngayong nakabangga na siya ni Alex Dixon, sabay na niyang sasagutin ang mga lumang score at bagong sama ng loob. Hanggat sinaksak niya si Alex Dixon hanggang mamatay, 10-10 milyon pa ang mawawala sa kanya. Sa sandaling namatay si Alex Dixon, hindi na nabanggit ang Red Fescue Health Wine ay hindi na ma-develop, kahit na ang Jiang's Pharmaceuticals ay hindi na makakapagpatuloy. Kung supalin muli ng kanyang Bai Pharmaceuticals, tiyak na magsasara ang isang maliit na kumpanya ng joint venture. Sa oras na yon, ano ang maaari nilang gamitin upang labanan ang Bai family? Dumating si Bai Yuanxi upang makipag-ayos kay Jiang Shuila. Sa katunayan, ang kanyang intensyon ay hindi makipag-ayos, ngunit hintayin si Alex Dixon na dumating at patayin siya. Pupunta laban sa kanya, nililigawan si kamatayan. Ang pamilya Bai ay hindi kailanman naging mabuting tao, ni hindi nila nasimulan ng maayos ang kanilang negosyo. Ito ay sa pamamagitan ng lahat ng uri ng hindi karaniwan na mga paraan na nagkaroon sila ng katayuan ngayon. Kasabay ng sigaw ni Jiang Shuila, ang nagniningning na talam ay tumusok na sa harap ni Alex Dixon. Biglang itinaas ni Alex Dixon ang kanyang kamay, mahigpit na ikinapit ng kanyang mga daliri ang talam, ang kanyang mga galaw ay lubhang tumpak. Nagbago ang mukha ng dalawang bodyguard, hindi nila inaasahan na magagawa ni Alex Dixon na i-clamp ang talam, agad nilang hinawakan ang hawakan at binawi. Sa hindi inaasahan, ang talam ay tila hinang sa kamay ni Alex Dixon at hindi gumagalaw. Dahan-daang pinahit ni Alex Dixon ang mga talam ng dalawang sandang ng militar, at talagang naputol ang mga ito na parang marupok na plastik. Ang dalawang bodyguard ay namutla sa takot, at malamig na pawis ang bumuhos sa kanilang mga noo. Nagulat din si Bai Yuanxi, sa sandaling ito, biglang iwinagayway ni Alex Dixon ang kanyang kamay, at ang dalawang putol na punyal sa kanyang mga kamay ay lumipad patungo kay Bai Yuanxi. Sa sobrang takot ni Bai Yuanxi ay nagmadali siyang umatras, ngunit bago pa siya maka-atres, naramdaman niya agad ang matinding sakit sa magkabilang gilid ng kanyang mukha. Ang matalim na talam ay nag-iwan talaga ng dalawang malalalim na hiwa sa kanyang pisngi, lumipad ito sa kanyang tainga at tumagos sa dingding. Ang matigas na pader ay talagang direktang tinusok ng talam, tulad ng tofu. Natulala na ang dalawang bodyguard, at basang-basa na ang mga katawan nila sa malamig na pawis, paano sila maglakas loob na sumulong muli. Expert talaga ang kalaban, napangisi si Bai Yuanxi sa sakit, nag-iinit ang mukha niya sa sakit. Inabot niya ang kamay niya at hinawakan yun, hinawakan niya talaga ang dugo sa kamay niya. Nagkibit balikat si Alex Dixon at sinabing, Director Bai, I won't see you off, I never find fault with others, but if someone comes to my door, I can only shut the door and let the dog go like a drowning aso. Si Bai Yuanxi ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, ang kanyang dibdib ay puno ng puot. Siya ay labis na nagmamalasakit sa kanyang hitsura. Siya ay medyo gwapo at karaniwang umaasa sa kanyang pagkakakilanlan bilang matangkad, mayaman, at gwapo upang pumili ng mga babae. Ngayon, ang mukha na ipinagmamalaki niya ay talagang nasaraan ng anyo ni Alex Dixon. Ito ay hindi mapapatawad, mabangis na sinabi ni Bai Yuanxi, Alex Dixon, kung pipilitin mong labanan ng pamilya Bai, masasabi ko lang sa iyo na mamamatay ka. Nakangiting sabi ni Alex Dixon, may sasabihin din ako kay Chief Bai, hindi ikaw ang una at huling taong nananakot sa akin, ang dahilan kung bakit ako nakatayo pa rito ay dahil ang mga nagbanta sa akin noong nakaraan ay walang magandang wakas. Hehe, hindi na kaya ng Jiang family. Hindi na kita kayang protektahan. Isang walang awa na tawa ang pinakawalan ni Bai Yuanxi, pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Puno ng galit ang kanyang katawan, ngunit nabigla din siya sa kanyang puso. Ang dalawang bodyguard na ito ay ang pinakamahusay na manlalaban sa pamilya Bai, at kakaunti ang makakapantay sa kanila sa buong Yan capital. Gayunpaman, talagang natalo sila ni Alex Dixon sa isang strike. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang lalaking ito ni Dixon. Kailangan ba talaga niyang pakilyusin ng Imperial Guards ng Bai family para masupil ang Dixon guy na ito? Hinawakan ni Bai Yuanxi ang kanyang mukha, ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo, at ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng isang mabangis na liwanag,
kailangan niyang umuwi at hanapin si Bai Oldmaster para hingin ng order ng pamilya. Kinailangan niyang gamitin ang token ng pamilya at pakilyusin ng Imperial Guards ng Bai family para matiyak na ang Dixon na ito ay mamamatay ng walang libingan. Kabanata 783. Galit na galit si Bai Yuanxi at lumabas ng opisina na may madilim na mukha. Paakay na sana siya sa sasakyan, bigla niyang nakita ang isang taxi na huminto sa tapat ng kalsada. Lumabas ang isang babae mula sa pintuan ng kotse. Nang bumaba ang babaeng ito sa taxi, biglang naramdaman ni Bai Yuanxi na nagningning ang kanyang mga mata. Napakaganda lang noon, marami na siyang nakitang magagandang babae, lalo na noong boss siya ng isang media company noon, marami na siyang nahawak ang dilag, at halos lahat sa kanila ay may facial blindness. Gayunpaman, ang magandang babaeng ito sa kanyang harapan ay iba sa mga babaeng nakita niya noon. Speaking of beauty, ang magandang babaeng ito na lumabas sa taxi ay natural na maganda ang hitsura at hot figure, bagamat nakasuot siya ng isang konserbatibong dark blue na business suit at isang masikip na puting kamiseta, kasama ang isang regular na makitid na palda, ang palda ay sapat na ang haba hanggang sa kanyang mga tuhod. Gayunpaman, kahit na ang konserbatibong kalidad na suit na ito ay hindi maitago ang kanyang cat Angie tanging figura, lalo na ang kanyang mga binti sa ilalim ng palda, hindi siya nagsuot ng medyas, ngunit ang kanyang balat ay kasing linaw ng jade, bilog at balingkinitan. Ang ugali ng babaeng ito ay tuluyan ang pinatay ang lahat ng babaeng nakita niya noon, siya ay matikas at marangal, hindi alipin o mapagmataas, at may bakas ng kagandahan sa kanyang cool na kilos, siya ay tulad ng isang lotus na lumabas sa tubig, dalisay at sexy, at hindi maaaring lapastanganin. Tinitigan siya ni Bai Yuanxi, at hindi niya maiwasang malunok ang kanyang lalamunan. Biglang gumapang palabas mula sa likurang upuan ng taxi ang isang bulgar na nasa katanghaliang gulang na babae na may makapal na make-up at nakasuot ng ginto at pilak na alahas. Pagkababa niya ng sasakyan ay sinigawan niya ang driver, sobrang mahal daw ng pamasahe sa taxi at ayaw niyang ibigay ang sukli. Mabilis na lumapit ang dila at sinabing, "Nay, kalimutan na natin ang ilang dolyar." "Jane, kahit ilang dolyar, pera pa rin, isang dosenang minuto pa lang tayo sa loob ng sasakyan at $46 na ang babayaran natin para sa pamasahe sa taxi." Itong driver na ito ay sinusubukang mangikil ng pera, daang ang nasa katanghaliang gulang ay nabalisa, at ang kanyang mga salita ay lumilipad sa buong lugar. She was behaving like a rascally shrew. Sa kabilang banda, kumunat ang noo ni Bai Yuanxi nang makita niya ito. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala na ang shrew na ito mula sa palengke ay talagang ina ng magandang babaeng ito na puro at sex. Parang hindi lang niya biological daughter. Gayunpaman, nang makita niyang hinahaplos pa rin siya ng nasa katanghaliang gulang na shrew, ayaw niyang magbayad ng pamasahe. Inayos ni Bai Yuanxi ang kanyang suit at humakbang pasulong, naglabas siya ng ilang daang yuan notes at ibinigay sa driver, ngumiti siya at sinabing, "Tita, para sa sasakyan na ito, babayaran kita." Ang mga bumaba sa taxi ay sina Jane Lewis at Helena. Sinusubukang hikayatin ni Jane Lewis si Helena nang biglang may humawak na braso sa gilid at nagbayad ng pamasahe, agad siyang sumimangot at pinalaki ang taong ito. Nakasuot ng branded suit ang lalaking nasa harapan niya, dala ng kanyang katawan ang bango ng mamahaling high-grade na pabango at gwapo siya at walang pigil. Siguradong hindi niya ito kilala, kaya agad niyang sinabing, "Sir, salamat, ako na mismo ang magbabayad ng sasakyan na ito." Habang nagsasalita siya, agad na gustong harangan ni Jane Lewis ang kamay ni Bai Yuanxi na nagbabalik ng pera. Ngunit habang iniunat niya ang kanyang kamay, hinawakan ni Helena ang kanyang braso at nakangiting sinabi, "Dahil gusto mong ibigay ito, pagkatapos ay salamat." Sabi ni Helena habang inaabot ang kamay mula sa kamay ng taxi driver para bawiin ang ilang daang yuan notes at ilagay sa bulsa. Napakagandang bagay, hindi niya maaaring hayaan ang driver ng taxi na samantalahin siya. F***CK, I will not dig you to death. Pinaandar na ng taxi driver ang accelerator habang nagmumura. Hindi pa siya nakakita ng ganyang kuripot na babae. Nakita niyang kinuha talaga ni Helena ang pera sa taxi driver at inilagay sa bulsa nito. Napahiya si Jane Lewis kaya namula ang kanyang magandang mukha. Mabilis niyang sinabi kay Bai Yuanxi, "Magkano ito? Ibibigay ko ito sa iyo." "Hindi na kailangan," ngumiti si Bai Yuanxi. "Nakita kong nagmamadali ka rin kaya binayaran ko ang sasakyan." "Naku, maraming salamat.
Sa isang sulyap ay masasabi ni Helena na ang lalaking ito ay nakasuot ng mamahaling damit at ang kanyang katayuan ay mayaman o mahal. She immediately smiled and flattered. Pwede ko bang tanungin ang apelyido mo? Kilala mo ba ang anak ko? Nanay, hinayla ni Jane Lewis si Helena at hindi ito hinayaang magsalita. Hindi niya kilala ang lalaking ito, ang ibang partido na sobrang matulungin ay tiyak na abnormal. Ngumiti si Bai Yuansi at sinabing, ang apelyido ko ay Bai, ako ay mula sa Bai family ng Yan Capital. Bago pa niya matapos ang sasabihin ay agad na nanlaki ang mata ni Helena at mukhang excited. Mali ba ang narinig ko, Jane? Ito ang Bai family ng 4 na malalaking pamilya ng Yan Capital? My God, may nakilala akong benefactor ngayon. Tita, Jane ang pangalan ng anak mo, natigilan si Bai Yuansi. Naglabas si Jane Lewis ng ilang pulang papel mula sa kanyang petaka at ibinigay ito kay Bai Yuansi. Mahina niyang sinabi, ang pangalan ko ay Jane Lewis, salamat sa ginawa mo ngayon, ngunit hindi ko matatanggap ang laban nito. Hindi kinuha ni Bai Yuansi ang mga pulang nota, ngunit nang marinig niya ang mga salitang Jane Lewis, agad siyang sumimangot. F-sick. Hindi niya inaasahan na ganito kagandang babae ang magiging asawa ni Alex Dixon. Anong klaseng swerte ang nakuha ng lalaking Dixon na ito? Napapaligiran siya ng magagandang babae. Lahat ng magagandang babae sa kumpanya ng media ay nagtatrabaho para kay Alex Dixon, ang anak na babae ng Jiang family ay kapareha ni Alex Dixon, at palagi siyang kasama nito. Ang isa pang mainit at malamig na babaeng sekretarya ay nasa paligid din ni Dixon. Hindi naging madali para sa kanya ang makakilala ng magandang babae na babagay sa kanya, asawa pala ng lalaking ito. Nagdilim ang mukha ni Bai Yuansi, at ang kanyang puso ay nag-aapoy sa selos. Anong klaseng alindog meron itong Dixon? Napakaraming magagandang babae ang nasa tabi niya. Nang makitang bibigyan siya ni Jane Lewis ng pera, mabilis na nag-react si Helena at humarang sa daan, tinitigan pa siya nito ng masama. Inilibot ni Helena ang kanyang mga mata at hinayla si Jane Lewis sa likod niya habang masigasig siyang nagsimulang makipag-chat kay Bai Yuansi. Mr. Bai, sikat na sikat ang Bai family mo sa Yan Capital. You should be the boss of some company, right? Ngumiti si Bai Yuansi at sinabi, I am not talented, I only manage 20 or so companies, I have 34 billion worth of assets under my name. Magkano? Halos lumuwa ang mga mata ni Helena. 3 hanggang 4 na bilyong halaga ng mga ari-arian. Isa lang itong astronomical figure na hindi pa niya narinig. Nagpanggap si Bai Yuansi na walang nangyari at nakangiting sinabi, walang halaga ang halaga nito ng mga asset, ang kabuuang asset ng Bai Group ay 10-10 bilyon, ang 20 o higit pang kumpanya sa ilalim ko ay para lang sa aking pamilya na magsanay, upang kaya kung kunin ang grupo ng pamilya sa hinaharap. Siya ay isang veterano at maaaring sabihin kung ano ang iniisip ni Helena sa isang sulyap. Upang makitungo sa ganitong uri ng tao, kailangan niyang magpakita ng basta-basta. Tiyak, tuwang-tuwa si Helena na hindi niya maisara ang kanyang bibig. Sa sobrang tuwa niya ay muntik na siyang tumalon sa langit. Ito ay isang gintong pagkakataon na ipinagkaloob ng langit. Ang isang malaking kayamanan tulad ng Bai family sa Yan Capital ay hindi matagpuan kahit na may mga parol. Ngayong araw, nabangga niya ito, hindi niya dapat pabayaan ito. Nakita ni Helena ang mga mata ni Bai Yuansi na nakilala sa kanyang anak at lalo siyang natuwa. Tila interesado si Young Master Bai sa kanyang anak. Kung maaari niyang hayaan ang kanyang anak na magpakasal sa Bai family, natutulog na ito sa pera sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa pag-iisip nito, mas naging maasikaso si Helena. Young Master Bai, may contact information ka ba? Maaari mo ba akong bigyan? Ikinalulungkot kong humingi ng tulong sa iyo ngayon. I-treat kita ng pagkain sa ibang araw. Dapat kang sumama. Tatawagan ko ang aking anak at kumain kasama ka. Nanay, hinayla ni Jane Lewis si Helena. Bakit siya basta-basta nagpapakain sa ibang lalaki? Pero hindi nakinig si Helena, ang pagmamalasakit lang niya kay Bai Yuansi at buong puso niyang gustong samantalahin ang pagkakataong ito. Tumingin si Bai Yuansi sa kanyang relo at ngumiti, may pag-uusapan pa ako ngayon, tatawagan kita kapag may oras ako. Young Master Bai, kailangan mo akong kontaken, sabik na tuma-NGO si Helena at agad na ibinigay ang kanyang numero ng telepono. Gusto pa rin niyang idagdag si Jane Lewis ang WeChat ni Bai Yuansi, ngunit maliit ang ekspresyon ni Jane Lewis,
tumalikod siya at umalis, at pilit pa siyang hinayla palayo. Ma, ayaw mo bang pumunta sa supermarket, bakit hindi ka umaalis? Si Helena ay hinayla ni Jane Lewis, habang naglalakad siya, lumingon siya at kumaway kay Bai Yuansi. Young Master Bai, hihintayin ko ang tawag mo. Siyempre, bahagyang ngumiti si Bai Yuansi, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa lamig. Pinahiya siya nitong si Dixon, at ang utang na ito ay babayaran sa kanyang asawa. Hindi niya inaasahan na si Alex Dixon, isang ordinaryong tao lang, ay gagawin. Ang kanyang asawa ay talagang isang nangungunang kagandahan. Kung maabyuti niya ang kanyang asawa, makakahinga siya ng maluwag, at sa parehong oras, magagawa niyang makipaglaro sa isang kagandahan, magiging double take ito. Kabanata 784 sinabi niya na may oras siyang makipag-ugnayan sa kanila. Ngunit nakatanggap si Helena ng tawag mula kay Bai Yuansi makalipas ang isang oras, nandito daw siya para sunduin siya at i-treat sa pagkain. Tuwang-tuwa si Helena sa supermarket na para siyang namumukadkad ng bulaklak. Maingat niyang sinulyapan ang kanyang anak na babae sa kanyang harapan at sinabi habang hawak ang kanyang telepono, "Young Master Bai, sasama talaga ako." Ngumiti si Bai Yuansi at sinabing, "Kung gayon, hihintayin kita sa pasukan ng supermarket, may negosyo pa akong pag-uusapan sa iyo." "Anong negosyo?" Mabilis na tanong ni Helena. "Ganito, dapat alam mo ang tungkol sa Bai Family Pharmaceuticals natin. Di ba, nagbukas ng Race Eta ang manugang mo para sa alak ng gamot sa kalusugan? Gusto kong bilhin ito ng malaking halaga," casual na sabi ni Bai Yuansi. "Pero hindi ko makontak si Alex Dixon, ikaw ang kanyang biyenan." Bumili ng Race Eta, natigilan si Helena. "Magkano?" 100 million, kung naramdaman ni Auntie na napakaliit nito, maaari pa rin nating pag-usapan ang presyo, kung magkakasama kayong pumirma ng kontrata ng anak mo, mas malaki ang epekto ng kontrata. 100 milyon, halos hindi mahawakan ni Helena ang phone niya at sa sobrang tuwa ay natali ang dila. Hindi niya inaasahan na si Alex Dixon, ang basurang ito, ay makakapagbenta ng Race Eta sa halagang 100 milyon, totoong mayaman ang Bai family. Paano nila makontak si Alex Dixon para sa isang magandang bagay? Mabilis na nagpa siya si Helena at agad na nagsabi, "Young Master Bai, hindi mo dapat tawagan ang aking manugang. Pupunta ako kaagad. Pipirmahan ko ang kontrata sa ngalan ng aking manugang. Bigyan mo lang ako ng 100 milyon." Ang malaking halaga ng pera na ito ay sapat lang para lumipad siya sa langit. Paano ito magiging mura para kay Alex Dixon? Nang matapos si Helena sa pagtawag, tuwang-tuwa siya kaya wala man lang siya sa mood na mamili, ang kanyang isip ay napuno ng mga ideya ng 100 milyon. Sinulyapan niya si Jane Lewis na nasa harapan niya at mabilis na ibinaba ang tawag. Ang tawag na ito, hindi niya magawang marinig ito ng kanyang anak sa ngayon, kung hindi, tiyak na hindi papayag ang kanyang anak. Nagpanggap si Helena na walang nangyari at mabilis na naglakad pasulong. "Anak, hindi na tayo mamili, lumabas na tayo dali." "Ma, hindi ka pa ba tapos bumili?" Nagulat si Jane Lewis. "Stop talking, bilisan na natin at umalis na." Hinawakan ni Helena ang kamay ni Jane Lewis at excited na lumabas ng supermarket. Pagdating niya sa entrance ng supermarket, nakita niya ang isang itim na Lincoln car na nakaparada doon. Nang makita siya ng driver ay agad itong yumuko at binuksan ang pinto ng sasakyan. Walang katulad na excited si Helena at agad na hinayla si Jane Lewis papasok sa kotse. "Ma, ano ba talaga ang ginagawa mo?" Pilit na itinulak ni Helena si Jane Lewis sa kotse at hindi mapapantayan ang gulat. "Kaninong sasakyan ito? Saan tayo pupunta?" Pagkatapos magmaneho ng driver, sinabi ni Helena, "Inimbitahan tayo ni Young Master Bai na maghapunan, pumayag na ako." "Ano?" Nagulat si Jane Lewis at agad natutol, "I am not going, I want to get out of the car." "Anak, pumayag na ako, paano ko babalikan ang sinabi ko?" Tumanggi si Helena na bumaba ng sasakyan kahit anong mangyari. "It is out of goodwill. Gusto mo bang bumalik si nanay sa sinabi niya? At saka, kung ibang tao ang magbabayad ng kotse ko, kailangan kong bumiyahe doon at ibalik ang pera sa kanila." Si Jane Lewis ay hindi nasisiyahan sa kanyang puso, hindi niya gustong kumain kasama si Bai Yuansi. Ngunit si Helena ay nagpupumilit at nag-aaway sa loob ng kotse, kaya pumayag na lamang siya. Napaisip siya nang matapos siyang kumain at ibinalik ang ilang daang yuan na pera ng taxi kay Bai Yuansi at agad na umalis.
Maya-maya, huminto ang sasakyan sa isang tahimik na pribadong restaurant. Ang restaurant ay itinayo sa isang lawa at napapaligiran ng tubig, pag-aari ito ng restaurant sa tubig. Ang buong restaurant ay nabook ni Bai Yuanxi, espesyal na inayos niya ang isang marangyang piging sa pavilion at mainit na inanyayahan sina Helena at Jane Lewis na maupo. Bakas sa mukha ni Helena ang tuwa habang hinihila ang kanyang anak para maupo. Talagang mayaman ang Bai family na ito, kahit kumain sila, kailangan pa rin nilang mag-reserve ng restaurant, kung ang kanyang anak na babae ay maaaring magpakasal sa Bai family sa hinaharap, maaari rin siyang mamuhay ng isang mayaman na babae. Nagpalitan ng kasiyahan si Bai Yuanxi, naupo siya sa tabi ni Jane Lewis ng natural. Malamig ang ekspresyon ni Jane Lewis at hindi niya namamalayan na inilipat ang upuan sa gilid, hindi siya sanay na napakalapit sa ibang lalaki. Ma, babalik na po kami pagkatapos naming kumain, kailangan pa pong umuwi ni Hubby para kumain mamaya. Anong nagmamadali, hindi inisip ni Helena na malaking bagay yon. Paano magiging kasing yaman ni Young Master Bai ang basurang yon sa pamilya? Nakipag-chat si Bai Yuanxi kay Helena saglit at napasaya siya, pagkatapos ay pinutol niya ang paghabol at kumuha ng isang kontrata at inilagay ito sa mesa. Tita Shu, narito na ang kontrata. Pakipirmahan ito. Ma, ano itong kontrata? Agad na naging alerto si Jane Lewis. Mabilis na sinabi ni Helena, ito ay isang kontrata sa pagitan ni Young Master Bai at ng iyong ama na bumili ng mga antik, ito ay wala. Habang nagsasalita siya, mabilis niyang tinanggal ang kontrata. Ngumiti si Bai Yuanxi at nag-echo din, Jane, balak kong bumili ng ilang mga antik kay tiyuhin. Nang marinig na bibili ito ng mga antik, hindi nagtanong si Jane Lewis at sinabing hindi alipin o mapagmataas, Mr. Bai, hindi ako pamilyar sa iyo, tawagin mo na lang akong Jane Lewis. Si Helena ay may lihim na motibo, matapos tanggalin ang kontrata, patuloy niyang hinikayat si Jane Lewis na uminom. Wala ring choice si Jane Lewis kundi uminom pa ng ilang tasa at napakabilis na gumaan ang ulo niya. Nakita ito ni Bai Yuanxi at isang bakas ng malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang dayuhang alak na ito ay tinawag na Long Island Iced Tea, hindi ito mukhang magkano, ngunit ang nilalaman ng alkohol ay napakataas, ito ay isang alak na espesyal na ginamit para sa pagkuha ng mga batang babae. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang malito si Jane Lewis sa ilalim ng epekto ng alak. Kinuha ni Helena ang kontrata at tiningnan ang halaga ng kontrata, agad niyang tinanong, Young Master Bai, maaari ba talagang mailipat ang perang ito sa aking account? Oo naman, ngumiti si Bai Yuanxi at sinabi, hanggat kayo at ang iyong anak na babae ay magkakasama, ginagaranti ako na makakakuha ka kaagad ng deposito na 10 milyon, kapag ang iyong manugang na lalaki ay nagbigay ng formula ng medicinal wine, pagkatapos ay ililipat ko ang natitirang 70 milyon sa iyo. Pagkasabi nun, ngumiti ulit siya at sinabing, Tita, tingnan mo yung bank card mo, nasa account mo ba ang 10 milyon? Natigilan si Helena at mabilis na kinuha ang kanyang phone, nakahanap talaga siya ng mensahe na may 10 milyon sa account, sa sobrang gulat niya ay hindi siya makapagsalita. Mayaman talaga ang Bai family, tumawag sila ng pera nang walang pag-aalinlangan. Hindi tulad ng basurang manugang, na binawi pa ang kanyang villa at pera. Sa sobrang tuwa ni Helena ay bumili ng tibok ng puso niya, natakot siya na babalikan ni Bai Yuanxi ang kanyang salita, kaya mabilis siyang gumawa ng hand seal. Hindi siya tumigil, habang lasing si Jane Lewis, hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at pinindot ang isang matingkad na pulang selyo ng kamay sa kontrata. Tama na, pinigilan ni Bai Yuanxi ang kanyang pananabik at agad na tinanggal ang kontrata. Napakatanga ng matandang hag na ito na ang pera lang ang inaalala niya, hindi man lang niya tiningnan ang huling karagdagang pag-uugnay ng kontrata. Ang mga karagdagang sagnay ay kailangang ibigay ni Alex Dixon ang patent ng medicinal wine sa Bai family, at hindi ito maipapasa sa mga tagalabas, kung ang parehong medicinal wine ay sa merkado, kailangan niyang magbayad ng 5 bilyon para mawala sa kontrata. Ngayon, ang joint ventures ay nakagawa na ng experimental na produkto ng medicinal wine, at naibigay pa ito sa maraming mayayamang tao. Ayon sa kontratang ito, sinira ng lalaking Dixon na ito ang kontrata, at kailangang bayaran siya ng 5 bilyon. Nang si Helena ay sumasabog sa tuwa at nagpapantasya na makakuha ng 100 milyong yuan, biglang tumunog ang kanyang telepono.
Nang makita niyang si Alex Dixon ang tumatawag, agad siyang nakonsensya. Gusto ni Helena na huwag sagutin ang telepono, ngunit patuloy na nagre-ring ang telepono, malungkot niyang kinuha ang telepono at pinag-uusapan. Ano ba, bilisan mo sabihin mo, pinigilan ni Alex Dixon ang kanyang sama ng loob at nagtanong, Nay, nasaan ka ngayon? Ako nga, lalong nakonsensya si Helena at sinabing, namimili ako. Oh, Jane kasama mo, naguguluhan na tanong ni Alex Dixon, bakit hindi siya sumasagot ng ilang beses ko siyang tinawag? Nasabi na niya na hindi normal ang tono ni Helena at nagsimula siyang magduda. Sa tuwing ganito si Helena, siguradong may masamang mangyayari, agad na sinabi ni Alex Dixon, Ma, hayaan mo na si Jane na sagutin ang telepono, may sasabihin ako sa kanya. Kabanata 785 Jane, pumunta siya sa banyo, gulat na sabi ni Helena, ngayon lang sa supermarket, baka masyadong maingay, hindi mo ba narinig, may gagawin ako, huwag mo akong patulan. Mom, I came to pick you up, agad na sabi ni Alex Dixon na buntis ngayon ang asawa, ito ay isang kritikal na sandali at hindi siya maaaring mapagod. No need, may gagawin pa ako, kaya ibaba ko na muna ang tawag, natakot si Helena na ma-expose niya ang sarili niya kaya dali-dali niyang ibinaba ang telepono. Sa kalye, pagkatapos tumawag si Alex Dixon, nagsalubong ang kanyang mga kilay. Parang hindi niya alam kung ano si Helena. Naririnig ang nag-aalalang hitsura nito at gustong ibaba ang telepono, tiyak na may itinatago ito sa kanya. Kung hindi niya napag-usapan ngayon si Chin Lei tungkol sa pagpapadala kay Ang Shanming at sa iba pa para sanayin ang mga miyembro ng Dragon Sky Group, tiyak na sinamahan niya ang kanyang asawa. Tinawagan muli ni Alex Dixon si Jane Lewis, ngunit pinatay na niya ang kanyang telepono, agad niyang tinawagan si Song Yulua. Can you find my wife's current address? We are now in Yan Capital. Gusto kong malaman kung nasaan siya ngayon. Ikatlong young master, gagawin ko kagad. Mabilis na sumagot si Song Yulua. Ngunit ang lupain ng Yan Capital ay masyadong malawak, natatakot akong magtatagal dito. Kung gayon, kailangan mong gawin ito sa lalong madaling panahon. Tungkol sa aking usapan, kailangan mong ilihim ito. Pagkasabi noon ay ibinaba ni Alex Dixon ang telepono. Mabilis na sinabi ni Song Yulua, third young master, naiintindihan ko. Originally, hindi binalak ni Alex Dixon na hanapin si Song Yulua, dahil iyon ang butler ng Dixon family kung tutuusin, ayaw niyang malaman ng pamilya Dixon ang tungkol sa itinerary niya sa ngayon. Gayunpaman, ito ang Yan Capital, na hindi maihahambing kay Jinling. Mangangailangan ng mas maraming oras at lakas tao para kay Wang Lizu, na nasa malayong lugar sa Jinling, upang imbestigahan ang bagay na ito. Sa huli, natakot siya na maantala ang bagay na ito. Nang si Helena ang tawag, dali-dali niyang inilagay ang telepono matapos ang kanyang bag, natatakot na marinig ito ni Bai Yuansi. Young Master Bai, babalik muna kami, salamat sa iyong mabuting pakikitungo ngayon, makikipag-ugnayan kami muli sa iyo sa hinaharap. Ngumiti si Bai Yuansi at bumangon, sabi niya, Tita Shu, ibabalik kita. Sige, gayunpaman, lasing si Jane ngayon, magpapadala muna ako ng sasakyan para pabalayken ka, mamaya paggising niya sa alak, ako na mismo ang magpapabalik sa kanya. Si Helena ay walang kahit na katiting na pagdududa at mabilis na tuma-NGO at sinabing, kung gayon kailangan kong guluhin si Young Master Bai. Nang matapos, masaya siyang lumabas ng pribadong silid at iniwan ang kanyang anak nang walang pag-aalala. Ngayon ay malapit na siyang maging isang mayaman na babae, nang maisip niyang malapit na siyang makakuha ng 100 milyon, tuwang-tuwa si Helena na muntik na niyang makalimutan ang kanyang apelyido. Tungkol naman sa kontratang palihim niyang pinirmahan, walang pakialam si Helena sa ganyang karaming, wala man lang siyang pakialam sa anak niya. Hindi ba race 8 lang? Ito ay hindi isang bagay na hindi isang lungsod. Higit pa rito, binawi ng basurang iyon ang kanyang vilya at pera, hanggang ngayon ay nagpipigil pa rin ng galit si Helena. Ngumisi si Bai Yuansi habang pinagmamasdan si Helena na lumabas ng pribadong silid, lubhang masaya ang kanyang puso. Ang tanggang matandang hag na ito, 10 milyon lamang ang nagpapasaya sa kanya na hindi niya mahanap ang hilaga. Ang kontrata sa kanyang kamay ay sapat na upang pigilan si Alex Dixon, at maaari nitong ganap na durugin ang joint ventures ng Jiang na patuloy na umuunlad. Hindi lang yun,
Maaari rin niyang gamitin ito bilang banta para bayaran si Alex Dixon para sa kanyang mga pagkalugi at magbayad ng 5 bilyong yuan para sa pag-alis sa kontrata. Maliban doon, lumingon si Bai Yuanxi at matako na tumingin kay Jane Lewis na nakahiga sa mesa. Ang kagandahang ito ay naging pag-aari na niya. Ang epekto ng Long Island Iced Tea ay masyadong malakas, lasing na si Jane Lewis hanggang sa nawalan ng malay, inilapag niya sa mesa, ang kanyang magandang mukha ay pula at ang kanyang masikip na sando ay gumagalaw pataas at pababa kasabay ng kanyang paghinga. Nakita ito ni Bai Yuanxi at nag-init ang kanyang katawan, agad niyang tinawag ang dalawang babaeng bodyguard at tinulungan ang lasing na si Jane Lewis na itayo ang sasakyan. Hindi niya pinauwi si Jane Lewis, sa halip, dadalhin niya siya sa isang lihim na lugar at iiwan siya doon upang maglaro ng dahan-dahan. Ang lugar na iyon ay malayo sa labas ng lungsod, at ito ay isang lihim na base na kabilang sa pamilya Bai. Hanggat dumating si Jane Lewis doon, halos imposible para sa kanya na lumabas at maging kanyang laruan. Para naman kay Helena, si Bai Yuanxi ay masyadong tamad para maging perfunctory sa kanya. Masyadong tanga ang matandang hag na ito, pagdating ng panahon, mabibigyan na lang siya ng pera at gumawa ng ilang kasinungalingan para mawala siya. 3 sasakyan ng Mercedes-Benz ang mabilis na tumakbo palayo sa hotel. Lumingon si Bai Yuanxi at tumingin sa natutulog na Jane Lewis sa backseat, hindi mapakali ang kanyang puso. Hindi na siya makapaghintay pa, pagdating pa lang niya ay kukunin na niya agad ang asawa ni Alex Dixon. Pagkaalis ng Mercedes-Benz, isang itim na Porsche ang tumakbo at huminto sa harap ng hotel. Bumaba si Alex Dixon sa kotse at naglakad papunta sa hotel na may taimtim na mukha. Ayon sa impormasyon ni Song Yulua, ipinakita ng Heavenly Eye ng Yan Capital na magkasamang pumunta rito ang kanyang asawa at biyenan. Mabilis na tumalon si Song Yulua sa kotse at tumakbo papasok sa hotel. "Nasaan ako, asawa Jane Lewis?" tanong ni Alex Dixon sa receptionist at sinabi sa kanya kung ano ang itsura ng kanyang asawa. Nataranta at nauutal ang receptionist, saka umiling at sinabing hindi niya alam. "Sabihin mo agad," sigaw ni Song Yulua sa malalim na boses, inilabas niya ang kanyang sandata at inihampas sa marble table. This time, nagpanik ang mga waiter at manager sa hall. Si Liu, si Miss Lewis ay kinuha ni Bai Yuanxi at Young Master Bai. Bai Yuanxi, galit na galit si Alex Dixon, hinawakan niya sa kwelyo ang manager. "Saan mo siya dinala?" Kumukulo ang galit niya sa dibdib niya. Hindi makahinga ang manager, umiling siya na may malungkot na mukha. "Ako, paano tayo karapat-dapat na malaman kung nasaan si Young Master Bai?" Nagulat din si Song Yulua, alam niya na si Bai Yuanxi ang pangalawang anak ng matandang master ni Bai, siya ay may karaniwang katayuan sa pamilya Bai, dahil siya ay may dugo ng pangalawang anak na lalaki. Ang pamilya Bai ay hindi nagplano na hayaang si Bai Yuanxi ang magmana ng negosyo ng pamilya, binigyan lang nila siya ng 20 o higit pang kumpanya para sa pamahalaan. Ngunit hindi niya inaasahan na hahanapin ni Bai Yuanxi ang kamatayan at aalisin ang asawa ni Third Young Master nang walang pahintulot. Ito ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Malungkot ang ekspresyon ni Alex Dixon. Itinabi niya ang manager at agad na tinawag si Bai Yuanxi. 2 beses tumunog ang kanyang telepono at nakakonekta. Mabangis niyang sinabi, "Bai Yuanxi, pauwiin mo kaagad ang asawa ko, kung hindi, papapatayin ko ang iyong Bai family kasama niya." Hindi maliit ang tono ni Mr. Dixon, walang pakialam si Bai Yuanxi. Isang sarkastikong boses ang nagmula sa telepono, "Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng ganito kagandang swerte na mapapangasawa mo ang ganitong kagandang asawa. Si Jane ay lasing ngayon at natutulog sa tabi ko. Huwag kang mag-alala, aalagaan kong mabuti ang asawa mo." Sa mata ni Alex Dixon, sinabi niya ang bawat salita, "Pabalaykan mo ang asawa ko, kung hindi, pagsisisihan kita habang buhay, kung may mangyari man sa asawa ko, masisira ang buong Bai family." "Hehe, kasama ka lang," napangiti si Bai Yuanxi nang mapanlait, ibinaba niya ang telepono at pinatay ito. Kailangan ba niyang matakot kay Alex Dixon? Ang lalaking Dixon na ito ay may pera kay Jinling, ngunit ito ay Yan Capital. Kung ang isang brick ay tumama sa isang tao, siyam sa kanila ang magiging boss. Ang isang maliit na mayamang tao tulad ni Alex Dixon ay wala. Galit na galit si Alex Dixon, kung patuloy siyang umatake, hindi siya makakalusot.
Itong lalaking may apelyidong Bai, matapang na kunin ng kanyang asawa, nililigawan niya si kamatayan. Tumingon si Alex Dixon na may taimtim na ekspresyon. Itinaas niya ang kanyang ulo upang silipin ang hotel at ikinaway ang kanyang kamay. Ang hotel na ito ay pag-aari ng pamilya Bai. Maglipat ng 10 bulldozer at patagin kaagad. Yes, young master. Hindi nag-atubili si Sung Yulua at agad na tinawag ang bulldozer. Sa anumang kaso, ang multi-billion-dollar chain hotel na ito ay nasa ilalim lamang ng pangalan ni Bai Yuanzi. Paano kung ito ay raised? Itong si Bai ay naglakas loob na sumalungat sa Dixon family. Abangan, ang susunod na kabanata.